tomorrow with Governor Kim of Yunnan Province. Ito po ay pagkipag-ugnayan ng Metropolitan Development Authority at ng kanilang lalawigan, ng kanilang province. At ito po sana ay magbubunga ng magagandang resulta para sa atin, lalong-lalo na po sa area ng transportation, sa area ng ating traffic management, lalong-lalo na po sa Kamaynilaan, sa EDSA. At nais ko pong iulat sa inyo, binigyan lang po ako ni Consul General ng 2 minutes magsalita. Kanina po, dumalo po ako dun sa War Memorial, yung 10 BCT. Kakaunti lang po siguro nakakaalam sa inyo na yung 10 BCT, bago po pumunta rito sa Korea at mag-alay ng dugo at buhay para sa laban matagal-tagal na, sila po ay galing ng Tagaytay. Sila po ay nag-training sa Tagaytay. Yung 10 BCT was based in Tagaytay before offering their lives here in Korea. Napakalaki rin po ng Korean community sa Tagaytay. At alam ko po dito sa inyo, with your 47,000, mas marami po sila sa atin, 150,000 sila sa Pilipinas. Magpalit na lang kaya. Siguro po magandang maunawaan niyo rin po yung ginagawa ni Presidente Noy. Marami nagsasabi, ano po ginagawa ngayon, maghahalos 8 buwan na. I'm glad to report, Mr. President, meron po tayo ngayon total log ban. Yung proseso ng pangkapayapaan, may po yung sinusulong at malugod din ibabalita rin sa atin ng ating pamahalaan nasyonal na pinakamataas po yung ating GDP growth rate ngayon for the last 24 years. At pwede po rin nating iulat na yung ini-criticize sa larangan ng edukasyon, yung K+12, yung po ng kindergarten plus 12 years, siguro may mga anak pa po ba yung bata, ayun po talaga ay makakatulong para maging competitive po ang ating bansa sa larangan ng edukasyon. At sa larangan naman po ng social welfare and development, yung widely criticized na CCT, yung conditional cash transfer, siguro hindi pa unawaan ng iba, yung para matulungan po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa lalawigan, sa Mindanao, na may angat ang antas ng kanilang kabuhayan. Hindi ko na po siguro yung ulat sa inyo, yung aming ginagawa sa MMDA. Papunta po ako rito, nakakita ako ng mga stalls sa labas. Sabi ko, ba't maraming mga stalls dito? Sa Kamaynilaan po, ang MMDA po nag-aalis ng illegal vendors. Yung pala ho, meron talaga kayong tiyangge pag araw ng linggo. Kaya kung maalis po yan, wala po masalanan ng MMDA. Pero nilinis na po namin ang Baclaran. Ang harapan po ng simbahan ng Baclaran, dun sa huling nakauwi, malinis na. Yung vendors po, inaayos natin papuntang TAF. Pretty soon, gagawin po natin sa Divisoria yan sa isang malumanay at makataong pamamaraan. Sabi po ni Father kanina sa homily, pinaigigan ko po, lingkod ni Cristo, hindi dapat tayo magkaroon ng dalawang masters. Yung isang narinig ko pa kanina na kumanta siya, sa dalawang puso ko. Meron tinatangkanta, mahirap mabangka sa dalawang ilog. Pero nagano, pelikula yan. Pelikula po, MMDA din po may hawak noon. Sana ako nasa Pilipinas kayo, nabalitaan niyo yung mga magagandang pelikula rito nakaraang Metro Manila Film Festival. At pag-uwi niyo po, siguro yun ang dapat na antabayanan ninyo dahil pinaghahandaan po namin ngayong taong ito. Katatapos na po natin ang EDSA celebration. Bago po kami pumunta rito, yun po yung EDSA Tatak 25. Marami po nagsasabi, ano na po nagawa ng EDSA after 25 years, yung anniversary na. Kung manonood po kayo ng TV, nakaraang linggo, makalawang linggo, kahit araw-araw, nakikita nyo na po, bumagsak po yung Tunisia, bumagsak po yung Egypt, ngayon po yung Libya, marami po tayong kababayan doon, nagpadala na po ng special team ng Department of Foreign Affairs para alalayan yung ating mga kababayan. Nag-iisip po yung iba, ano po nagawa after EDSA? People of Tunisia will realize, people of Libya will further realize, people of Egypt will realize that instant democracy is not the success itself. Kailangan po pang-araw-araw pa rin nating panagutan at gawin yung ating community. At tanong sa akin dati, anong ibig sabihin ng EDSA? I was there 25 years. Para sa akin po, tamang-tama yung pumili kanina. EDSA is about serving the real master. EDSA is about what the good Father said, lingkod ni Cristo, tapat sa Panginoon. EDSA is not demanding too much from the government, but caring for one another, like what you're doing here. EDSA for me is about caring, it's about a caring, compassionate society, progressively linking up with the goodness of the Filipino. EDSA for me would mean efficient, what you're doing right now, dedicated, almighty, servants of the Almighty. Magandang hapon po sa inyo lahat. At sana po
Bible. Sinulat po dito ni Consul General Kamsa Amita. Mahirap po i-pronounce. Daghang salamat po. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, Mr. Chairman. Ako po'y taga-40 taon na po nakatira sa Tagaytay, Mr. Chairman. Sa Tagaytay po sa SBD Malapit. At nais ko rin pong sa ngalan ng aming mahal na chaplain na si Father Alvin. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa iyong pagbisita sa aming community. At nais ko rin pong pasalamatan si Ma'am Sylvia, ang ating Consul General, at ang mga kasama ng ating mahal na chairman, na sina Mayor Rector Villanueva, si Ms. Maria Cristina Velasco, si Mr. Nico Morelos, si Mr. Tomas Ocos, at yung mga kasama niya na kalipatan, kasama sa ABS-CBN daw, at saka sa TV5, Channel 5. Meron kasi nakalagay dito na ABS-CBN. Sinsya na po, hindi po ako nag-advertise ha, baka isipin nyo. Kapamilya ba yun? Patuso. Hindi po. Basta welcome po kayong lahat at kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagbisita dito sa aming community. At meron po bang announcement? Meron pong announcement si Ate. Bago po ang final blessing, nais ko po muling pasalamatan ng Hewedong Filipino Catholic Community, ang isa sa ating volunteer na uuwi na po at samahan natin siya ng ating panalangin. So, nais ko pong basahin ang nakasulat sa certificate. Archdiocesan Pastoral Center for Filipino Migrants awards this certificate of appreciation to Sister Mary Joy D. Parfas in grateful recognition of her services as a volunteer of the Hewedong Filipino Catholic Community, El Shaddai Prayer Partners, for her selfless services to help our fellow kababayans in Korea, for her continuous cooperation in all the activities of the community, and for being a living witness of the Word of God. Given this 27th day of February 2011 at the St. Benedict Parish Church, Hewedong, Seoul, South Korea. Signed, Brother Edison Pinlac, President, Reverend Father Alvin B. Parantar, MS